Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At sandar natin ay isang babae. 11 years na kami. Sana kami ng husband ko. Pero noong March 1, 2025, nalaman ko po na may babae siya at ang masakit, sir, ay ang ex-girlfriend niya pa na kilala ko rin dati. Pero alam ko matagal na sila mag-GF at PF. 5 years na yata at siya na ang nakauna sa babae. Ngayon ma'am, 8 months na pinapaalis ko siya sa bahay. May pera pa ang kabit niya, ex niya, marami pa po ito na invest ng kabit sa kanya. May dalawa po kaming anak, ma'am, na mga babae pa. So yung Ate Sander ay isang babae. Na yun nga, yung kanilang relasyon ng kanyang jowa ay biglang nagbago. Siyempre dahil 11 years na sila nagsama, tapos nalaman niya na may babae ito at yung naging babae pa ay yung ex din niya dati. So, nagkaroon ng relasyon daw yun after 5 years. So, yun nga, 'di ba? Kumbaga nahinto lang yun dahil yun nga nag-asawa sila nung kanyang jowa. Tapos ngayon naibalik na naman, yun na naman sila. Tapos marami daw na invest ang kanyang kabit yun, sa kanyang asawa. So, may dalawa silang anak. So, ano ba daw talaga dapat ang gagawin niya? Magbibigay tayo ng suggestion tungkol dito mga sawi. Para sa akin, pakinggan mo to sa ating sender para po sa akin. Kung talagang, ayan, kung hindi mo na kayang tiisin ang nangyayari sa inyong pamilya or ikaw hindi mo na kayang tiisin ang nangyayari sa iyong asawa, mas mabuti pang kausapin mo ang asawa mo. Unang-una syempre, dapat kausapin mo yung pamilya ng asawa mo. Then, kapag nakausap mo ng pamilya ng asawa mo, maghingi ka ng advice sa kanila kung ano ba talaga ang dapat mong gagawin. Siyempre, magre-relay ka pa rin sa sasabihin nila. So, kung di mo naman gusto ang kanilang suggestion, ay gumawa ka pa rin ng paraan, ay sabihin mo pa rin ito sa pamilya mo para may second opinion ka, di ba? Mas maganda yon na nalalaman ng pamilya both na talagang ang asawa mo ay nagluluko na. Lalo pat may power yung kanyang kabit dahil ika nga sabi mo ay marami na itong na-invest sa asawa mo at mas mapera ito, 'di ba? Kumbaga, in short, ay talaga napakahirap iwanan ng iyong asawa dahil nga hindi basta-basta ang nagagawa niya sa inyong pamilya, lalong-lalo na sa asawa mo dahil meron na itong utang na loob dahil mapera ito at marami nang nai-invest sa asawa mo. Kumbaga, hindi agad-agad ito bibitaw ang isang babae dahil alam niya na talagang hawak na niya sa liig yung asawa mo. So, napakahirap sa sitwasyon mo dahil ayaw mo na magkaroon kayo ng broken family pero ang masakit naman nito ay wala ka talagang magagawa dahil feeling mo ay mas mahal pa ng lalaki yung kabit niya kumpara sa'yo. Kumbaga ang laban mo lang ay meron kang anak sa kanya na dalawa. Kaya kumbaga nag-stay lang siya sa'yo dahil lang sa anak ninyo. Napakahirap ipaglaban ang isang relasyon na alam mong ikaw na lang yung lumalaban. Yung ikaw na lang talaga ang umaasa pa na baka sakali ay magbago pa ito, ayan, solusyonan pa, pero ang ending naman talaga ay wala na dahil lubog na ang inyong relasyon. Dahil yung asawa mo ay sobrang patay na sa kanyang kabit. So, ganito ang sitwasyon para hindi ka masaktan, mas maganda na kausapin mo yung kabit ng asawa mo and yung asawa mo. Kung hindi naman madala, ayan, yung kabit niya, dahil wala naman talagang konsensya na yon dahil syempre alam naman niya talaga na talagang may asawa ng asawa mo pero pumapatol pa din siya. So, ibig sabihin nun, wala na talagang konsensya yung kabit niya. Mas maganda na kausapin mo na lang yung iyong asawa kung ano ba yung plano, ayan, sa inyo. Then, kung talagang asawa mo ay plano na makipaghiwalay sa'yo, makipaghiwalay ka na rin, kalasan mo na, iwanan mo na siya, ayan. Mas maganda na magparaya ka na. At least ikaw, para sa'yo, binigay mo yung talagang ikakalaban ng inyong relasyon na para maayos. Sa mo, hindi na talaga nakipaglaban pa sa'yo. So, mahirap makipaglaban sa isang relasyon na alam mong ikaw na lang yung lumalaban. Tandaan mo yan. Kaya mas maganda na palayain mo na siya para hindi ka na masaktan, hindi ka na rin mapapagod pa na magbantay sa kanila. Lalo kapag hindi umuwi sa iyo yung asawa mo tapos doon lang sa kabit niya, napakasakit nun bilang babae kapag alam mo yung asawa mo ay nagiging
maging masaya na sa piling ng iba. Kaya mas maganda na mahalin mo muna yung sarili mo kaysa maghintay ka sa tao naman na hindi na babalik pa sa'yo, mga kasawi. Na kumbaga, second option ka na lang. Napakapangit nun. Kailangan, hindi mo deserve na mahalin ka ng ganyan. Hindi mo deserve na saktan ka ng ibang tao. Mas maganda na mahalin mo yung sarili mo sa ngayong sitwasyon. Kasi nga walang makapagmamahal sa'yo na sobra-sobra, kundi sarili mo na lang. Let go mo na lang yung sarili mo sa sakit na nararamdaman mo sa ngayon. Kasi pwede mo namang kunin yung dalawang anak mo, pwede naman kayo, tatlo kayo magsama, hingian mo na lang ng sustento yung ex mo para naman mas mapaganda ang kalagayan ng mga anak mo, mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung aking advice sa ating sender. Naway naiintindihan mo ang ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi, mahal kayo ng inyong advisor.